Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land the Lord your God is giving you. Deuteronomy 16:20. And ASP Subiri, papatawag nyo rin po ba yung finance chair nung Tingnan panahon muna nila? natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Kasi papatawag tayo para tayo na magpatawag. Hindi lamang yung ebidensya, kundi yung klarong ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga sabi ni barangay chairman. Investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong pagkatapos yung nasundan namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Makita naman natin doon yung takbo kung saan para sa meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin doon sila na mayagpag. No? Na nag-express ng intention na maging star witness o kaya whistleblower tungkol sa mga iba pang involved dito sa flood control anomalies. Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit. Known personalities na nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intensyon na mag-state witness. So pinapaliwanag ko sa kanila, ang pwede ko pa-load naman yun sa Witness Protection Program. Na kung saan, pag naupo ka sa isang pagdinig ng komite at ikaw ay nagrantan na-grant ng Senate President upon the recommendation of the chairman na covered ka ng legislation ng prosecution, wala na yung Senado doon. Ang magdidetermine kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused, pero as far as treating them as ordinary witness or witnesses, DOJ yon. Sila magpo-prosecute. Yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin. May lalapit, pero ang aking kondisyon, kailangan dapat talaga tell all. At malalaman ko naman, winawarningan ko rin, malalaman ko kung kayo nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi. Kaya yun ang warning ko sa kanila. Ngayon, kaya ngayon hindi naman ako at liberty na sabihin ko sino-sino because ang sinabi ko sa kanila, this meeting never happened. Unless nagkasundo tayo na willing kang hindi naman lang ako mabobole. Okay, Nympha, Daniel, and then Mayan. Sir, yung sabi niyo po na... Opo. Hindi na talaga. Pero WJ yan. WG. Sir, Sige, tuloy mo may lang. dala lang po. Nakikinig ako. Sige, sir. Multitasking. May bit-bit po ba na bag, maleta, or... Para mamaya, kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. I-prepare na namin yung susunod na pagdinig, Mina, tama. Mina yung name nung representative Thursday. At saka hindi ko iimbitahan lahat na pagkadami-dami na nakatanga lang yung karamihan, hindi naman natatanong. I-calibrate natin na priorities, sabi niyo po, chine-check na ninyo yung sa 355 million na insertions. Sir, paano po ba yung naging insertions ito? Divided siya, hindi siya bultong 355. Kung nakita actually yung record, I only relied on the research work conducted by my staff. Nireport sa akin, and actually, May 2025, at nakita ko nga sa isang TV, pero hindi existing, meaning ghost project. So we will validate that. Merong ganong report. Isa na yon do sa 355. I think project. So we will validate that on the ground. Papupuntahan ko rin yon. Kasi nakita ko rin do sa website ng DPWH na yung meron din yung global critical naming pagre-research ang gagawin. And then, sir, ano po ang balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez? Sir, ipatatawag na siya sa next hearing? Ang original recommendation ko nung medyo nagkagulo ng konti dyan sa plenaryo, at ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Senator Cayetano, hindi na sa custodial center. But then, nag-intervene na nakapag-decide pala si majority leader. Mas mahaba kasi, alam mo, kailangan before 3 o'clock
matapos yung pagdinig. Maraming nabibitin. And yun nga, Thursday. basta Thursday, Meron ka pa? next Thursday, next week. Sir, before Daniel, pabor ka ba doon sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Aha. I-affirm ko yon. Ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman, hindi na. Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa house, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimony? Kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi mali yung understanding. Walang direct on record, hindi ko sinasabing definite ito. Walang involvement yung mga anak ni Secretary Bonoan at Undersecretary Bernardo doon sa Global Crit Builders. Wala. Yung De La Cruz. So, nung chinek ko yung B, Bonoan, hindi pa ako nakontento doon. Anak ba talaga ni Secretary Bonoan si Patty Magay? Baka ka-apel sulit. Sobrang coincidence na yon. Not to conclude na anak niya. And wala naman tayo narinig na denial. So, ang ano doon, kaya sabi ko, kayo na yung mag-connect the dots. Kasi kung ganong kalapit si Maglangke, the contractor, na hindi nag-divest while serving as mayor, kay Secretary Bonoan, saka Yusek Bernardo. Remember, si Yusek Bernardo, kamakailan lang ito nag-early retirement because of, again, allegations or accusations ng irregularities. That's Pero sir, dun sa interpellation sa inyo ni Senator Marcoleta, ang sabi niya, parang malapit nang sabihin ni Undersecretary Cabral na ang impression niya, yun yung utak ng sindikato sa DPWH na yun daw ginagawa niya, may basbas ni ng dating secretary? Parang yun ang sinabi sana pinurso niya, sayang. Di ba nabanggit niya yun? Na... Sana pinurso niya, siya yung chairman eh. Paano siya nakapag chiefs to cash to chiefs na bilyon? Saan galing yun? So sir, dapat pa ba siyang ipatawag at paniwala? Papatawag. Definitely. Gusto ko maliwanagan yung sinasabi niya na delivery ng obligasyon. Anong ibig niya sabihin? Gusto ko i-pursue yun. Kasi nando sa cellphone niya eh. Para maging part ng official record ng Blue Ribbon. Kasi doon, hindi naman namin record yun eh. Record ng TRICOM ba yan o yung accounts ng house. Ano? So, we want to formalize it. We want to make it official na yung kanyang testimony sa Blue Ribbon para magamit namin sa aming pag-pursue ng legislation and para magamit ko rin do sa sayang naman yung pakipag-ugnayan ko kay Secretary Dizon kasi very close ang coordination namin, halos araw-araw nag-uusap na panalo, no? And this will be validated by the flow himay namin yan para ma-establish yung pattern. Kailan sila nagpunta ng casino, magkano pumasok sa bangko, at magkano lumabas. Tapos magkano naman yung, masusundan daw nila yon yung flow. Amended AMLA, covered person, yung transaction sa casino, whether chips transaction or check or bank transaction, do sa pag-imbestiga ng AMLC. Sir, isa na lang. On the Discayas, sir, may iti-tell all pa ba sila? Na sila, dahil busy ako sa pangangalap ng numero. From weekend to... Kaya wala ako nung Monday, busy kami. Kaya hindi ko na-monitor yung pagdinig. Pero tingin niyo, sir, marami pa. As state witnesses, wala silang pagkapag-asa kung ganyan lang yung kanila sasabihin. Okay, before dyan, sir, yung Ben Ramos, ipapatawag nyo at talaga bang taga-broom yun? Well, ganito, no? In fairness, kasi she's undergoing medical treatment. Sa ngayon, na parang holding unit sa Senado, yun daw ang pinaka-holding unit. So, I just don't want to delve anymore Okay. sa yung Because- tungkol kay Beng Ramos kasi medyo hindi maganda yung kanyang Health condition. kalagayan. Pagdating ng December,
baka hindi na siya ma-renew. Okay. Okay, Jan, Marlon, Nympha, and then Amor, and then Ian. Sorry, Ian. Mike. Parang napakaaga naman, nagmadali. Considering na isang beses lang po humarap si Curly dito sa Senate and sa masyado po bang Iwasan naging ko na maaga? lang mag-judge ko ano yung nasa isip o ano yung meron siyang dahilan kung bakit nirecommend niya kagad na maging state witness. No? Ayoko siyang husgahan doon. Ako, yung sarili kong pananaw, yung sarili kong sa tulong na rin ng mga members, no? Yung bagong composition ng Blue Ribbon na committee program. Okay, Marlon. Sir, initially sir, sa mga narinig nyo, nakita nyo dun sa mga hearings, both Senate and sa House, may mga adormawanay na ba sir tingin nyo? Labas lang yan. Newly discovered, ano yun, di ba? Sa testimonya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yun. Sa House yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. Nasabi ko na nga kanina, yung ating ginagawa investigation. Pero how do you handle that kung may kasamahan po kayo? Ba, nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aakusa sa kanila? Blindfold approach. If you know what I mean. Okay, before Secretary Dizon, this is even worse than the Napolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. At nai-inspire pa sila noong nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, and then Ian, and then back to RG. Sir, si Yusek Cabral, will you pursue Papatawag. yung naging... Iko-confront ko siya doon sa kanyang Viber message. Kasi if sa loquitur, sabi ng mga lawyers, the thing speaks for itself. Ayan yung message, kayo na maghusga. Sabi ko nga, mukhang template, mukhang pro forma yung body. Marami pinadalan. Parang yun na yun. Nag-iiba lang yung... Doon sa mga pag-uusap nyo ni Secretary Dizon, ano pong, parang anong Wala, direction niya for... ang comment niya lang, loko to ah. Kasi tinanggi sa kanya. Sinabi niya nga na harap-harapan, dininay sa kanya. Sign niya ng lahat ng courtesy resignation. Ang sabi niya, 100% from undersecretary down. Ang kanyang handicap, hanggang ngayon, wala pang appointment yung mga bitbit niya doon. No? And I know na yung may mga dala siya doon na matitino. Kasi yung isa, part ng 4.5 billion, part yun ng 142 billion na Senate insertion sa BICAM. Okay. Anyway, before Amor, sir, do you receive the same information na yung daw office ni Cabral madalas may mga bisitang politiko? Wala akong ganong information kasi hindi ako nakakadalaw sa office niya. Amor. Hello po, Sen. Kaya Uy, grabe naman, sir. Yan ang mahirap pagka yung maliit nasa likod. Kaya nga, sir, hindi ako nakapag-reserve. Anyway, Sen, sa susunod na hearing because although you said na wala silang direct link, ay may possible conflict of interest. Not this Thursday amount. Nung chinek namin, indeed, meron talagang 355 billion na wala sa House version, wala sa NEP. So either sa Senate version or sa BICAM. Tuloy-tuloy, maayos yung implementation. Although wala kaming participation sa implementation, pero meron As kaming proponent. oversight function, yung Senado at that time. Na kung pwede, kasi ang sakop lang noon, lahat ng projects, mga PAPs ng sa Yolanda Corridor. Nung binaba, familiar yung pwede na ako umuwi. Oo nga, sir, di ba? Iniiwan naman na ako bigla dito. Hindi makarelate yung mga bata. 150,000. Yun ang inalam namin. Pero it's either yung total 355 or isang item na 355. Opo. And then, kailan po yung pangangailangan na tanungin tungkol dito That's si for Senator po? 2025. Opo. Si gaaya ng 2025. So, kailan, how would she be treated, sir? As a former colleague, I think she also deserves the courtesy. Pag-uusap or... Wala pa. Kasi kahapon lang namin na-discover yung 355 na wala sa NEP, wala sa House version. And then, sir,
how about former Isakripisyo yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfectly executed flood control project na somewhere, lying somewhere. Ano? Sa ngayon, wala akong makita. Sir, Parang baka kaya yung isolated case, hindi yung isolated case. Kung meron man, baka isolated case yung maganda yung pagkagawa, yung perfect yung pagkagawa. Baka may mahanap kayo. Pagka media makakita, o sige, automatic, bibigay ko na 190. Sir, Baka may kasi, Kailangan- maghabol na gumawa ng... Kailangan original sa inyo ha, hindi yung tinuro lang sa inyo. sir, kaya sir, natanong ko. On record. Opo, sir, kasi kaya na Hindi, qualify ko, ulitin ko. Kailangan kayo mismo nakakita ha, hindi yung ibang tao. Naghahanap na pala. Sir, kasi nung nakaraang hearing, in-excuse lang siya on the reason na nag-resign na siya. Pinaalis lang siya, walang tanong sa kanya. Yeah. So, he still remains as a resource person. So, parang ino-notify lang siya na kung pwede bumalik siya. Sir, isa na lang ako. Yung pong tinatawag na IAW, Engineering and Administrative Overhead, yung pondo supposedly to monitor the projects, Malaki yung 3.5. 3.5. Kinwestiyon ko na nung araw yan eh. Kasi dati yung 0.5 lang yan eh. Opo, sir, pwede bang isa din ito sa source ng corruption na bulsa din nila to? Mahirap mag-akusa, pero bakit ang laki? Kasi pag tiningnan mong yung budget ng public works, saksakan ng dami, 100 billion, kwentahin mo yung 3.5%. Kung monitoring lang, bakit pagkalaki? Especially, so na meron na tayong existing na platform, di ba? Oo, may geotagging, yun na yung pag-monitor. Tapos hindi rin nila na-monitor. Saan napunta yung 3.5? Kung yung ghost project sa first District Engineering Office pa lamang, nalusutan sila. Nag-release sila ng cheque. So, inutil din yung monitoring ng Central Office. Di ba? Kasi may monitoring na sarili yung mga District Engineering Offices. Meron silang inspection team eh. Pero kung kakutsaba yung inspection team, kasi sindikato na nga eh. Alcantara, Bryce Hernandez, Dumasig, Mendoza, Erdrick San Diego. Isang team eh. Nakuha namin lahat yung records nila eh. Sa Bulacan eh. Official record na kung saan nagbayad kayo, ang clearing instruments, bakit alam natin peke? Ba't yung binayaran? Okay, Ian. Ayun. Hello, sir. Good morning. Bago ko pumunta doon sa isang tanong, dahil may binanggit na kayo doon sa mga BGC boys. Sir, marami kasi nagsasabi na hindi lang silang 5 ang nakinabang doon sa Bulacan First. Ang sinasabi nga mula sa taas hanggang sa pinakamababang empleyado, ano pong nalaman nyo tungkol doon sa iba pang mga nakinabang and kasama rin po ba sila sa sinabi nyo kay Sec Vince na kasuhan na po? Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern, hindi lumalampas sa 150,000? Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak siya halimbawa kung ilang bilyon, may usapan na yun eh. Para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng District Engineering Office, hindi lumalampas ng 150 million kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas sa 150 hanggang 450, region eh. Kaya... So bihira kayo makakakita ng more than 150, di ba? 77 million, 140 something million, 98 million. Walang lumalampas kasi kontrolado nila pag-implement, pag-monitor, pagbayad. So, ngayon, ito yung day of reckoning. Kala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas na nagbagyo ng 3 sunod-sunod, mukhang nagalit na si God eh. Bakit nagkasunod-sunod si Crising, si Dante, si Emong? Tapos may habagat pa. Para may divine intervention, para mabulgar lahat. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa kasino. Correct. Yung pera natin binabayad sa tax, kinakasino, pinambibili ng mga Patek Philippe, kung ano nung relo, at kung ano nung kotse. You can just imagine, kung nagpatuloy ito, para tayo mga gago. Pero Senping, yung mga lower than kina Bryce, yung mga iba pang mga tauhan Hindi, doon. yun na nga yung team niya eh. Yun ang lower eh. Si Dumasig, I think, one of them, project engineer. Merong si Erdrick San Diego, siya yata yung lab tech. No? Parang siguro, taga-check. Hindi lab na LOBE, LAB. Nag-isip eh, Yata nag-isip. Yun yata. Pero I mean sir, yung mas mababa pa daw, meron pa daw.
Naabot ba ng mga tropa natin? Yung 5 yon ang lumabas sa, yung sila may mga aliases sa casino. Tapos sila yung mga signatories So, we go by where the evidence brings us di ba? Kasi kung hindi naman hagip ng ebidensya, pangit naman na sabihin natin kasama sila. So, kailangan kasama sila sa resibo. Okay, Raymond. Last na lang sa akin. Sir, ang lumalabas kasi sa mga nauna ng report, 142 billion ang insertion ng Senate. So, Yes. do you think... Baikan pa lang yon. Oo, pero do you think hindi lang 2 senador ang pinag-uusapan natin dito? And I don't know. paano kung mas maraming senador pa nga ang I lumabas? don't know, mawalan kami ng quorum. Hindi sir, pero seriously talagang... No, seriously. Baka mawala ng quorum kasi kung kasuhan sila halimbawa Sandigan Bayan at plunder o kaya malversation o masama sila doon sa non-bailable na kaso, Makukulong. hindi ko sinasabing aabot sa walang quorum. Pero kung, ang sabi ko nga, pag nag-imbestiga tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede yung, di ba, nakapit yung isang mata para hindi mo makita yung kaliwang side sa kabilang aisle. Dapat hindi ganun. No? I think our colleagues understand that, where I'm coming from. Kasi ba't pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo? Parang hindi naman fair do sa pinili natin, di ba? na maraming senador yon kasi No. sabi nyo nga 355. I won't get there. No? Ikaw lang nagsabi, kaya sabi ko lang, in answer to your question, kung ganun tayo dadali doon tayo dadali ng ebidensya, wala tayong magagawa. Di ba? Pero so dahil doon sa inyong determination na malaman lahat ang involved dito, Well, it's about time, wala It's bang about effort time. na patigilin kayo sa investigasyon? Meron bang naman. wala naman? Wala naman. Sir, lastly, Kasi all-out support naman si Senate President. Kasi nag-usap na kami It's about time na ayusin natin. Huwag yung napopulaan tayo na napopulaan. Especially so na yung magnitude, this already beyond the Senate Ano na Kikilabutan ka doon sa, isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past 15 years ba yun? Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 15 years. Kung kukwentahin mo na parang more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kani-kanino napunta, tapos nalulunod yung mga kababayan natin, naglilimas ng tubig baha, palabas ng bahay. Meron pa iyan? Kasi 10 minutes na lang meron sorry, tayo. last na, sir. Sir, paano nga may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Palagi ko, basta't kayang abutin, maaabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. And I'm always with them pag nagdi-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at yun na lang gagamitin ko. Wala akong kaalam-alam kung saan ang galing. Hindi rin ako ganon. Ako, I stay with them even past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan Latag talaga lahat At ako, nagsasabi ko sa kanila na huwag kayong tumigil dyan. Hindi pa ako kontento dyan. Kaya nga, di ba, ang daming layers na inabot. Sabi ko nga, hindi pa sapat ito. Although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond, Asher. And then Asher. Ay, tayo. Sir, good morning. Doon sa may ilang concerns lang na parang in the past kasi para bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw nafo-focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the Blue Ribbon Chair, masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung Yes. pangalanan doon ay mabubusisi ng usto? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandun sa 15 yung Darcy. Wala. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. No, rest assured,
na hindi lamang ang focus kasi sila yung ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pa nga gagawing state witness. Hindi ko alam. Sir, additionally, doon sa issue ng, kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 25. What about kung may mga lumabas mag-backtrack? During the time of 2016 to 2022, ang DPWH Secretary was Mark Villar, who is a senator, right? Si Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko sabihin ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula noong 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Thank you, Tim. Okay. Yung sa likod mo na, si Mary. Mary Mon Reyes, sir, from One News One PH po. Bali, sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin po mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17. Kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can 20. also participate. Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo, because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isa majority, isa minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po, Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Asher? Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mean, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun ang diba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so doon sa Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero so doon sa naging complaint These are kahapon, light moments lang ito. pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gasto sa gasolina pag may hearing. May escort pa.
Mas mainam nang nandito kasi meron naman kaming facility rito eh. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Sir, kasi sabi nyo na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nun, hindi nyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas kung sino-sino, di Sir, ba? pero yung pagsisingit sa budget? Marami na ako na-check noon eh. Siguro nabawasan lang. Marami ako na-kaltas noon, year in, year out. Okay. Sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sir, sa dami niyo pong inimbestigahan na anomalya sa gobyerno, irregularities, paano niyo po irarank tong flood control scandal? One of the most challenging ito, actually. Kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung sa katutungo kasi nakakahilo. Kung ano yung uunahin mo. At saka, basta medyo complex. Maski nga si Secretary Dizon, overwhelmed siya eh. Sabi ko, sama niya sa priority niya yung barbershop. Kasi mukhang hindi na nagpapagupit yung mama. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles na, yun din ang observation ni Secretary Dizon sa kanyang based sa experience. At sir, panghuli na lang, sir. Ngayon kayo na ni Senate President Soto nasa posisyon. Do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Mabe. Ako na nagtanong in behalf of Mabe. Yes, we elected Senator Loren na siya yung accounts chairman. At tubilis siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang tradisyon, pagka Senate President pro tempore ka, isa lang yung committee dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwan ko yung electoral reforms. Kaya lang, napag-usapan ako ni Senate President, meron siyang bill sa party list. No? So kayo pa rin. In the meantime, no? But eventually, I will relinquish yung chairmanship ng electoral reforms dahil nga isa lang dapat. So yung accounts, hindi ko na nga mahawakan. Sabi ko lang kay Senator Loren, bigyan lang kita ng staff backup na mga sanay na doon sa Senate building para mapadali. Sabi ko, ikaw rin, alis ka ng 2028, matikman mo man lang na mag-opisina ron. Yun ang challenge sa kanya. Yun ang carrot. So may target kailan makalipat doon, sir? Hopefully, kung kakayanin, Kailan, before 2028. Ganun pa rin. Kasi dapat yan ang original timeline yan. Yung yung third regular session ng 2022, dapat nandun na kami. Doon na magpupukpuk sana si Hindi nga nangyari kasi na COVID. Patapos wala na kami na abala. No? Ang titingnan din natin yung budget kasi we started with I think 8.9 billion. Ngayon parang lumolobo na siya ng 31. Parang i-check nating mabuti. Kung bakit parang sobrang ahead of the inflation rate yung taas ng budget. So si Ben Ramos, hindi ba hihinga ng kahit affidavit kung may sakit po siya? Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal na Sabi Senate. namin na niya na she was once Wala pa detailed akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantog. So kung hindi man siya makapunta, hihingan siya na affidavit. Pero yun nga parang sabi ko, for humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Okay. On that note, thank you so much. Sir, wala kaming picture taking. First, mo to? Sir, isa lang, group. I can do all things through Christ which strengthened me. Philippians 4:13. This verse emphasizes faith,
perseverance, and reliance on God's strength in all aspects of life, including challenges in law, justice, and moral decision-making. It serves as a reminder that with Christ's guidance, we can overcome obstacles, pursue righteousness, and uphold justice with integrity. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. See you in the next video.